Magandang araw, misteryoso, movie recap. Ngayon ay, ipapakita ko sa inyo ang isang Korean crime thriller na pelikula mula noong 2021 na may pamagat na, Midnight. Sabay natin panoorin ang movie recap na ito. Isang gabi nang pauwi ang isang dalaga galing sa kanyang trabaho, ginabi siya dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Isang grupo ng mga lalaki ang sumakay sa unang taxi na nakita niya, kaya hindi siya nakasakay at naglakad siya pauwi. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, nadaanan siya ng isang sasakyan, at nag-alok ang driver, na si Do-shik, na ihatid siya pauwi. Tumanggi ang babae, ayaw sumakay sa isang kotse kasama ang isang estranghero, ngunit pagkatapos maglakad ng kaunti, napansin niya ang ilang hindi pangkaraniwang mga ingay. Lumingon siya sa likod at nakitang bumukas ang pinto ng van at ang tunog ng isang taong sumisigaw at humihingi ng tulong na nagmumula sa loob. Nang makalapit siya at tumingin, natuklasan niya ang isang tambak ng mga kasuotan at ang katawan ng isang patay na lalaki, dahil ang taong gumagawa ng tunog ay si Do-shik, na ngayon ay hinawakan siya at hinila siya papasok. Pinatay siya bago niya magawa makatakbo. Pagkatapos ay tumawag sa 911 at nagpalit ng malinis na damit. Kinausap ni Do-shik ang dalawang pulis habang nagkukunwaring nagulat at nahihirapan sa nasaksihan. Itinuro niya ang lugar kung saan niya iniwan ang mga patay at pinalabas niyang nadiskubre niya ang mga ito nang hindi sinasadya, at sinasabing nasaksihan niya ang isang grupo ng mga lalaki na hinahampas ang babae. Makikita natin sa eksena si Kim Kyung-mi sa kanyang trabaho na customer service counter. Siya ay isang bingi na dalaga na namamahala sa pagtanggap ng mga tawag mula sa iba pang mga bingi at nakamute na mga customer nakikipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng mga video call at sign language. Gayunpaman, tulad sa regular na serbisyo sa customer, ang ilang mga kliyente ay hindi maayos makipag-ugnayan at binabastos ang kanyang pangalan at tinapat ang gitnang daliri sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, siya ay dumadalo sa hapunan ng kumpanya kahit na hindi makasali sa usapan. At ito ay sinasamantala ng lahat ng mga lalaki sa mesa dahil sa kanyang pagkabingi, nagagawa nila magsalita ng bastos at hindi na angkop tungkol sa kanya, ngunit hindi nila alam na nababasa niya ang mga labi nila, kaya nang lait siya pabalik ng iba't ibang mga insulto na hindi nila naiintindihan, at inakalang papuri yon. Nang maglaon, pinuntahan niya ang kanyang bingi na ina mula sa kanyang trabaho na isang negosyo ng sastrihan, at nagawang iligtas siya mula sa pagkasagasa ng isang motorsiklo, salamat sa isang noise detector sa kanyang sasakyan. Masaya ang pakiramdam ng kanyang ina dahil nabigyan siya ng magandang sweldo ngayong buwan, at pwede na silang dalawa magbakasyon sa beach gaya ng plano nila. Naghahanda si Choi So-jung na lumabas sa ibang bahagi ng lungsod. Ngunit ang kanyang kapatid na lalaki na isang security guard na si Jong-tak ay naging overprotective mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, kaya nakipagtalo siya sa kanya kung anong mga damit ang dapat niyang isuot at kung anong oras siya dapat umuwi. Nangako siya na magpapakabait, pero hindi niya sinagot ang text ng kanyang kuya habang nasa isang date. Hindi umuwi ng maaga gaya ng ipinangako. Si Jong-tak ay lumabas upang hanapin ang kanyang kapatid, pagkatapos niyang hindi sagutin ang kanyang telepono. Gabi na nang si Do-shik ay nagtakdang maghanap ng isa pang biktima. Pinapanood niya si Kyung-mi na iniiwan ang kanyang ina sa tabi ng isang poste ng alarma, habang naghahanap ito ng paradahan at nagpas siyang sundan siya. Ngunit dumating si So-jung sa parehong oras, bumababa sa parehong kalye. Kaya nagdesisyon si Do-shik na siya na lang ang gawing biktima, kaya mabilis na tumakbo palapit sa babae at inatake ng patago. Dahil ang ina ni Kyung-mi ay naglalakad sa kabilang direksyon at walang naririnig na kahit ano. Pagkatapos niyang gawin ang krimen, pumunta siya upang suriin ang ina ni Kyung-mi, ngunit ang kanyang mga plano ay patuloy na naudlot dahil dumaan si Jong-tak upang tanungin ang ina ni Kyung-mi kung nakita niya ang kanyang kapatid, at umalis na lang siya nang malaman na hindi pala ito nakakarinig. At pagkatapos ay bumalik si Kyung-mi mula sa parking lot. Sa kanyang paglalakbay upang salubungin ang kanyang ina, napansin niya ang isang puting sandal na lumitaw mula sa isang madilim na eskinita, pati na rin ang isang taong sumisigaw para humingi ng tulong kahit na hindi niya ito naririnig. Matapos ihagis ang pangalawang sandal, nagpasya si Kyung-mi na maglakad dun sa eskinita at natuklasan ang umiiyak na duguan na si So-jung na humihingi ng tulong. Biglang pumasok si Do-shik na may dalang palakol at sinugod si Kyung-mi, nagbabantang papatayin siya. Ngunit tinulak siya ni So-jung, na nagbigay ng pagkakataon kay Kyung-mi na makatakas. Tumakbo si Kyung-mi sa kalye, at nang makita niya ang kanyang ina, nagpasya siyang lumiko sa kabilang daan upang protektahan siya.
Bumalik siya sa parking area at nagtago sa gitna ng mga sasakyan bago makarating sa likod na gate, at pilit na dahan-dahan binubuksan ang gate. Ngunit narinig ni Do-shik ang ingay at sinugod siya hanggang sa nabuksan ni Kyung-mi ang gate sa tamang oras. Ang pinto ay may mga kadena sa magkabilaan kaya't hindi niya ito mabuksan ng buo, ngunit may sapat na espasyo para makadaan ang isang payat na babae na tulad niya. Habang hindi kasya ang isang malaking lalaki na tulad ni Do-shik, bumalik si Kyung-mi sa kanyang sasakyan at tinawagan ang kanyang ina upang sabihin sa kanya na hintayin siya. Sa pamamagitan ng alarma, biglang niyang napansin na nagre-ring ang alarma. Lumitaw si Do-shik sa likurang upuan na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Inutusan niya itong magmaneho, ngunit sa halip na ilabas siya ng gusali, mabilis itong nagmaneho para ibangga sa pader. Huminto bago sila mabangga at sinamantala ang pagkakataong tumakas. At muli silang tumatakbo, at naghabulan. Nakarating si Kyung-mi sa kanyang ina, bago siya mahuli ni Do-shik. Gayunpaman, dahil pinindot ni Kyung-mi ang alarma, hindi na sumunod si Do-shik, kaya bumalik siya sa kanyang van habang hinihintay nila ang pagdating ng pulis. Matapos itago ang katawan ni So-jung, nagpanggap siya bilang isang negosyante at nilapitan ang mag-ina na walang pakialam. Kaya nang sabihin ng lalaking ito na hinahanap niya ang kanyang kapatid, mabilis na pinaniwalaan siya ni Kyung-mi. Pagdating ng mga pulis, sinamahan sila sa isang madilim na eskinita. Gayunpaman, nakita ng opisyal na walang laman ang eskinita. Humiling si Kyung-mi nang makita ang mga CCTV footage. Ngunit ipinaliwanag ng security officer sa parking lot na pinatay ang kamera ng mga batang tumatambay doon para manigarilyo. Ang tatlo sa kanila ay dinadala sa istasyon para makapaghain sila ng kaukulang ulat. Sa elevator, si Do-shik ay patuloy na nakatitig sa mga armas sa kanyang bag, bago sumulyap sa mga babae, na napansin at nagduda ang ina ni Kyung-mi na hindi siya nakakaramdam ng kalungkutan. Upang protektahan ang kanyang pagpapanggap, inilabas niya ang isang itim na telepono mula sa kanyang bag at sinabi sa kanila na nakahinga siya ng maluwag na nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kapatid na babae na nagpapahiwatig na ang katawan ay hindi kanya. Katatapos lang ng pahayag ni Kyung-mi. Subalit, hindi magagawa ng opisyal malaman ang lahat nang walang katawan o pisikal na paglalarawan ng pumatay. Gustong tumulong ni Do-shik, ngunit binara siya ng pulis dahil sa pang-iistorbo sa pag-uusap ng ibang tao, at napansin ng isang galit na lalaki na natutulog sa malapit na sopa, nagising at ininsulto si Do-shik. Kaya nakita ito ni Do-shik bilang isang pagkakataon, at pumunta sa galon ng tubig. Habang sumasalok ng maiinom, pinuna at ininsulto niya ang galit na lalaki, nang pabulong sa kanya para maasar ito, kaya hindi din sila marinig ng opisyal. Nagalit ang matanda, na agad na hinawakan si Do-shik at sinaktan. Habang nagkakagulo, nahulog ni Do-shik ang isang puting telepono sa sahig, na kinuha ng ina. Inilabas ng pulis ang galit na lalaki at dinala siya sa isa pang silid, kaya kinuha ni Do-shik ang kanyang telepono at pumunta upang tingnan ang pahayag ni Kyung-mi para may isang dahilan upang suriin ang kanyang personal na impormasyon. Habang nagbabasa siya, sinenyasan ng ina si Kyung-mi na kakaiba ang lalaking may dalawang magkahiwalay na telepono, at nung mahuli niya silang nagsesenyasan, hinihiling niyang malaman kung ano ang nangyayari at pinag-uusapan nila. Sumulat lang si Kyung-mi ng wala para sa kanya, kaya nilapitan ni Do-shik ang ina at sinimulang tingnan ang mga armas sa kanyang bag. Iniisip kung ano ang susunod na gagawin sa puntong yon. Lumitaw ang isang pulis kasama si Jong-tak, na sinusubukang iulat ang kanyang nawawalang kapatid na babae. Inutusan siya ng pulis na ipakita ang larawan sa iba pang tatlo dahil tumutugma ito sa paglalarawan ni Kyung-mi. Sinabi ni Do-shik na hindi pa niya ito nakikita, ngunit nakilala siya ni Kyung-mi at iniabot ang sulat sa kanya na pahayag niya upang basahin. Habang sinusubukan niyang bigyan siya ng karagdagang impormasyon, umalis ang pulis sa silid upang harapin ang manong na nagtangkang muling pumasok sa lugar. Kaya kinuha ni Do-shik ang pagkakataon na takutin ng ina na huwag lumipat dahil papatayin niya si Kyung-mi. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya kung ano ang nasa kanyang bag, hanggang kumuha siya ng kutsilyo at lumalakad patungo sa kanyang anak. Pero ang ina ni Kyung-mi ay gumawa ng malakas na ingay na ikinaalarma ng iba. Sakto namang lumingon si Jong-tak para mapigilan ang kutsilyo, at nagsimulang maglaban ang dalawang lalaki habang ang mga babae ay lumabas at tumawag ng mga pulis. Inamin ni Do-shik na sinaktan niya si So-jung, na ikinagalit ni Jong-tak. Siya ay patuloy na marahas na hinahampas si Do-shik at hinawakan pa ang kutsilyo upang ilagay ito sa kanyang leeg. Hinihiling na malaman kung nasaan ang kanyang kapatid na babae, ngunit sila ay pinigilan ng mga opisyal. Umarte si Do-shik na biktima siya, at dahil sa kanilang kompromiso na posisyon, pinaniwalaan siya ng mga pulis, at sa halip ay inaresto si Jong-tak. Pinayagan si Do-shik na maglakad ng malaya,
At ang mga babae ay nananatili kay Jong-tak habang sinusuri ng mga pulis ang mga surveillance camera upang matiyak na nagsasabi sila ng totoo. Habang si Jong-tak ay bumalik sa mga lansangan upang hanapin ang kanyang kapatid na babae, inihatid ng pulisya ang mga babae sa kanilang apartment na may mga gamit na mga ilaw na kumukurap kapag may ingay na ginagawa parang isang alarma. Habang umiinom ng tsaa ang mag-ina, inaalerto sila ng mga ilaw sa presensya ng isang tao sa pintuan, na ipinag-alala nila dahil gabi na, ngunit ito pala ay ang katrabaho ng ina na dumating upang kunin ang ilang mga bag. Ang dalawang ginang ay sabay-sabay na umalis. Naiwan si Kyung-mi na mag-isa sa apartment, na walang kamalay-malay na dumating si Do-shik at sinira ang sensor sa labas ng pinto, na pinipigilan ng alarma na hindi malaman agad ni Kyung-mi ang kanyang mga hakbang sa loob. Gayunpaman, may naramdaman si Kyung-mi kaya umalis sa kanyang silid. Upang alamin kung ano yun, si Do-shik ay nagpatunog ng isang alarm clock upang mapaniwala siya na yun ang nagpapagana ng mga ilaw. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, patuloy niyang pinapatay ang lahat ng iba pang sensor sa bahay, habang nagmi-message si Kyung-mi. Ibinigay sa kanya ni Jong-tak ang kanyang card kung sakaling kailanganin niya ito. Inilabas ni Do-shik ang kanyang palakol at naghahanda ng hampasin. Ngunit napansin ni Kyung-mi na ang isang laruan sa tocador ay na-activate, ngunit ang mga ilaw ay hindi nagre-react. Kaya lumingon siya sa tamang oras kaya naiwasan ang pag-atake ni Do-shik. Pumunta siya sa isa pang silid, naglagay ng aparador sa harap ng pinto, at nag-text kay Jong-tak na nasa loob ang salarin. Nag-text din siya sa kanyang ina upang sabihin sa kanya na huwag nang bumalik, ngunit nang huminto ang pag-alog ng pinto, nakatanggap siya ng isang text na nagpapahiwatig na dumating na ang ina niya at natagpuang bukas ang pinto. Sinimulan ni Kyung-mi na hilahin ang mga muebles pabalik, sa paniniwalang nasa panganib ang kanyang ina. Ngunit nang makatanggap ulit ng karagdagang text mula sa kanyang ina na humihingi ng tulong, napansin niya ang mahusay na spelling, sa kabila ng katotohanan na ang kanyang ina ay hindi mahusay magsulat. Nang malaman niyang hawak ni Do-shik ang kanyang telepono, huminto siya sa paglipat ng tocador, at nung makita siyang lumabas sa puwang ng pinto, sinubukan ni Do-shik kunin ang kamay niya, ngunit lumaban siya kaya nabitawan si Kyung-mi at sinara ang pinto na tumama sa mukha niya. Hindi siya nito napigilan ng matagal, dahil sinimula ni Do-shik na sirain ang pinto gamit ang kanyang palakol upang makapasok sa loob. Tumalon si Kyung-mi mula sa bintana, ngunit nahawakan ni Do-shik ang kanyang buhok bago siya mahulog. Nagpupumiglas siya para mabitawan sa pagkakahawak nito at hanggang sa binitawan na siya, dahilan para ligtas siyang mahulog sa tambak ng basura. Si Kyung-mi ay nagsimulang tumakbo muli, at sinundan siya ni Do-shik. Nahanap sila ni Jong-tak at sumama sa paghabol. Matapos tumakbo ng malayo, wala na siyang madaanan, kaya naharang ni Do-shik si Kyung-mi sa isang bakanting lote at akmang sasalakayin. Ngunit si Jong-tak ay nakahabol upang pigilan siya sa pag-atake kay Kyung-mi, itinutok ni Do-shik ang kanyang kutsilyo sa kanyang leeg at nagbanta na papatayin ang kanyang sarili, na tinitiyak na hindi malalaman ni Jong-tak kung nasaan ang kanyang kapatid na babae habang nakakulong sa lugar. Nagpadala si Do-shik ng text sa kanyang telepono na may lokasyon ni So-jung, na pinilit siyang pumili sa pagitan ng dalawang babae. Humingi ng tawad si Jong-tak kay Kyung-mi bago umalis para hanapin si So-jung sa address na ibinigay sa kanya, ngunit natuklasan niya na bahay ni Kyung-mi yun. Nagsinungaling si Do-shik, at walang laman ang lugar. Ang tanging nakita lang ni Jong-tak ay ang ina ni Kyung-mi sa kanyang pagbalik. Sa puntong ito, sinisikap ni Kyung-mi na protektahan ang sarili gamit ang isang upuan mula sa basurahan, ngunit kinuha ito ni Do-shik at ginamit ito upang maipit siya. Habang tumatawag siya sa telepono upang tawagin si Jong-tak na isang masamang tao dahil sa pag-iwan sa dalaga, si Kyung-mi ay nakakuha ng kaunting dumi at itinapon ito sa mukha ni Do-shik. Sinubukan na makaapekto sa kanya ng sapat upang makatakas siya at magsimulang tumakbo muli. Pagdating niya sa kalye kung saan nakaparada ang kanyang van, biglang nakita na bumukas ang van, at lumabas si So-jung, may hawak na kutsilyo at humihingi ng tulong. Nang dumating ang ginang at si Jong-tak sa saradong lugar ngunit nakitang wala na sila, nagtago ang dalawang babae sa isang eskinita, sa likod mismo ng lalagyan ng mga basura. Hiniling ni Kyung-mi kay So-jung na makipag-ugnayan sa 911, ngunit tumanggi siya dahil naririnig niya si Do-shik sa malapit na nalaman na walang tao sa van, kaya gumawa ng plano. Nag-type siya ng mensahe sa kanyang telepono kay So-jung na hinihimok siyang tawagan ang kanyang kapatid dahil nasa malapit ito, bago ito iabot sa kanya at kinuha ang kutsilyo bilang kapalit. Habang nakatalikod si Do-shik, tumakas siya sa eskinita at nagtago. Hinahanap ni Do-shik ang babae nang malapit na mahanap ni Do-shik si So-jung. Gumawa si Kyung-mi ng kakaibang ingay at niyugyog ang isang malapit na roll-up door, at sa sandaling makuha niya ang atensyon ni Do-shik,
Idiniin niya ang kutsilyo sa kanyang leeg, nagbabanta na papatayin ng sarili, at iniinis ito. At nang subukan na siya lapitan ni Do-shik, bigla niyang pinindot muli ang alarma sa poste, at nagsimulang tumakbo si Kyung-mi sa buong bayan, muling hinabol, habang tinawagan ni Sojong ang kanyang kapatid para humingi ng tulong. Siya at ang ina ni Kyung-mi ay nagpunta sa ambulansya upang makita siya, at ipinaalam sa kanila ni Sojong ang ruta ng pagtakas ni Kyung-mi. Sa pagkakataong ito, tumakas si Kyung-mi patungo sa downtown, inaasahan na ang pagkakaroon ng mas maraming tao sa paligid na magiging mas mahirap na mahuli siya. Nahihirapan siyang tumawid sa abalang kalye dahil hindi niya marinig ang mga sasakyan. Pagkatapos ng ilang mapanganib na minuto, naabot niya ang sentro at pumasok sa isang lugar na maraming tao. Sinusubukan niyang humingi ng tulong, ngunit dahil hindi siya makapagsalita, hindi siya pinansin ng iba. Papalapit na si Do-shik, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumunot ng kutsilyo upang ipagtanggol ang sarili, dahilan upang ang lahat ay umatras ng pabilog sa kanilang paligid. Isang lalaki sa karamihan ang nagtangkang tumawag sa mga pulis, ngunit pinigilan siya ni Do-shik at pinalabas na magkapatid sila at may problema ang kanyang kapatid na babae. Takot siyang saktan ang sarili. Ginamit ni Kyung-mi ang pagkakataong ito upang tumakas sa lugar habang nagkakagulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap siya ng pulisya at ibinalik siya kay Do-shik, na naniniwala sa ulat ng kapatid niya ang babae. Ibinalik din nila ang kutsilyo. Nang umalis sila, nagsimulang umiyak si Kyung-mi, at sa maliliit na tunog na kanyang nagagawa, nakiusap siya sa kanya na huwag siyang patayin dahil marami pa siyang dapat gawin. Dinala siya ni Do-shik sa malapit na eskinita para maiwasan ang atensyon ng publiko. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na hikayatin siya, naghahanda itong saksakin siya. Sa kabutihang palad, dumating agad si Jong-tak at pinigilan siya sa tamang oras. Nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki, at hinawakan ni Jong-tak ang leeg ni Do-shik at sinakal siya. Binitawan niya nung naramdaman niyang nahimatay siya at pumunta upang tingnan si Kyung-mi. Ipinaalam sa kanya na si Sojong ay ligtas sa ospital at ang kanyang ina ay nasa malapit. Bigla siya hinampes ni Do-shik na nagpanggap na nakatulog, na ngayon ay hinahampas ng mga bote at kung ano pa. Kinumbinsi siya ni Kyung-mi na huminto sa pamamagitan ng pagkuha ng kutsilyo, kaya nagpasya si Do-shik na umalis sa eskinita at para atakihin na lang ang kanyang ina. Natagpuan niya siya sa gitna ng mga tindahan at lumakad patungo sa kanya. Hinimok siya na sundan siya sa isang madilim na eskinita, ngunit nakita sila ni Kyung-mi at tumakbo palapit kay Do-shik habang hawak ang kutsilyo. Pinagtatawanan siya ni Do-shik dahil nabigo siyang saksakin ni Kyung-mi at sa halip ay nasugatan ang kamay nito. Hindi alintana, ito ay bahagi ng plano. Inilagay niya ang kutsilyo sa kanyang mga kamay at sinaksak ang sarili, na tila si Do-shik ang gumawa. Ang grupo ng mga tao ay umaatres, epektibong naniniwala sa paraan ni Kyung-mi at hindi nakikinig sa kanya ang mga tao na sinasabi niyang hindi siya iyon. Dumating ang mga pulis at bumaril sa himpapawid, bilang babala, ngunit binaliwala ni Do-shik kaya patuloy siyang gumalaw, kaya binaril nila siya sa katawan ng ilang beses. Pero hindi pa ito natatapos, dahil lalo pa inasar ni Kyung-mi sa pamamagitan ng pagturo sa kanya ng gitnang daliri. Nalabis na kinaasar ni Do-shik, kaya sumugod at sinubukang muli. Si Jong-tak dumating at pinatumba sa lupa, kung saan siya ay namatay. Makalipas ang maraming araw, pumunta si Kyung-mi at ang kanyang ina sa dalampasigan upang tamasahin ang kanilang perpektong bakasyon. Sina Sojong at Jong-tak ay sumama sa kanila at pagkatapos ipinakita sa kanila kung paano sila nag-aaral ng sign language. Dito nagtatapos ang pelikula habang silang apat ay nagpa-picture na magkakasama. Maraming salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Suportahan nyo sana ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Hanggang sa muli.